Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jose Alcaraz at inilaan ko ang aking buong karera sa pagtulong sa ating mga nakatatanda upang magkaroon sila ng mas malusog at komportableng pamumuhay. Isang karangalan po na maibahagi ko sa inyo ang ilang kaalaman ngayon. Naitanong nyo na po ba sa inyong sarili kung bakit ang simpleng bagay tulad ng ating panunaw ay nagiging isang malaking hamon habang tayo ay nagkakaedad? Hindi po kayo nag-iisa. Marami po sa ating mga kababayan na edad 60 pataas ang tahimik na nakararanas ng hirap sa pagdumi, pagkakaroon ng kabag, at mabagal na panunaw na madalas ay inaakalang normal at hindi maiiwasang bahagi na ng pagtanda. Pero, ang totoo po, kaya pa rin ng ating katawan na gumana ng maayos kung bibigyan natin ito ng tamang panggatong o sustansya. Ang sikreto po ay hindi matatagpuan sa bote ng mga pampurga o mamahaling suplemento. Ito po ay nasa simple ngunit masusustansyang pagkain na nagpalusog sa mga naunang henerasyon sa atin. Isipin nyo na lang po ang pakiramdam na mas magaan, mas komportable at malaya sa palagiang pangamba, dala ng problema sa panunaw. Lahat ng ito ay makakamit sa pamamagitan lamang ng maliliit at masasarap na pagbabago sa inyong kinakain. Ating tuklasin ang 6 na kahanga-hangang pagkain na makatutulong sa inyo na muling makontrol ang inyong panunaw, bawat subo, bawat kagat. Prunes, tuyong ubas. Ang matamis na solusyon na subok na ng panahon sa maraming henerasyon. Ang prunes ay pinagkakatiwalaan ng likas na lunas para sa panunaw, ngunit madalas itong napapabayaan dahil sa mga moderno at sintetikong solusyon. Ngunit kung babalikan natin at yayakapin ang karunungan ng nakaraan, matutuklasan ninyo na ang maliliit at kulubot na prutas na ito ay may pambihirang kapangyarihan. Nasa puso ng kanilang bisa ang sorbitol, isang natural na sugar alcohol na dahan-dahang humihila ng tubig papunta sa ating bituka na nagpapalambot ng dumi at nagpapadali sa regular na paglabas nito. Hindi tulad ng matatapang na pampurga na maaaring makagulo sa natural na takbo ng katawan, ang prunes ay gumagana ng naaayon sa inyong sistemang panunaw at ibinabalik ang balanse nito sa paglipas ng panahon. Ang mataas na taglay nitong fiber ay lalo pang nagpapaganda sa kalusugan ng ating tiyan, nagbibigay ng parehong soluble at insoluble fiber para isaayos ang panunaw at panatilihing maayos ang daloy ng lahat. Ngunit ang benepisyo ng prunes ay higit pa sa panunaw. Mayaman ito sa antioxidants na tumutulong labanan ang pamamaga at oxidative stress, dalawang salik na nag-aambag sa mga discomfort na kaugnay ng pagtanda. Puno ng potassium, sinusuportahan ng prunes ang kalusugan ng puso at regulasyon ng presyon ng dugo, habang ang taglay nitong vitamin K ay tumutulong sa pagpapanatili ng matibay na buto, isang mahalagang konsiderasyon para sa mga edad 60 pataas. Marahil ang pinakamagandang regalo ng prunes ay ang kanilang kahinahunan. Walang biglaang pagmamadali, walang pamumulikat, kundi tuloy-tuloy at natural na ginhawa. Hindi lang nito pinapagaan ang constipation. Pinapalusog nito ang katawan mula sa loob, pinapatibay ang pangkalahatang kagalingan. At ginagawa nito ang lahat habang nagbibigay ng natural na tamis
at kasiyasyang lasa na nagpapatunay na ang mabuting kalusugan ay hindi kailangang isakripisyo ang sarap. Ang ilang piraso ng prunes bawat araw ay maaaring maging isang maliit ngunit makabuluhang gawi. Kinakain man bilang merienda, hinahalo sa smoothie o idinadagdag sa oatmeal, nagsisilbi itong simple at subok na solusyon sa problemang matagal nang bumabagabag sa marami. Minsan ang mga sagot na ating hinahanap ay hindi na bago. Nandito na sila, noon pa naghihintay lang na muli nating matuklasan. Chia seeds, maliliit, ngunit makapangyarihang katuwang sa panunaw. Sa pinakamaliliit na bagay, madalas itinago ng kalikasan ang kanyang pinakadakilang yaman. Ang chia seeds, bagamat hindi mas malaki sa butil ng buhangin, ay may kahanga-hangang kakayahang baguhin ang kalusugan ng ating panunaw. Para sa mga taon nang nakikipaglaban sa mabagal na panunaw, ang mga butong ito ay nag-aalok ng banayad ngunit mabisang solusyon, isang paraan na gumagana kasama ng katawan sa halip na laban dito. Ang hiwaga ng chia seeds ay nasa kanilang pambihirang kakayahang sumipsip ng likido na bumubuo ng parang gel na nagbibigay ng bulk at halumigmig moisture sa bituka. Ang natatanging katangiang ito ay ginagawang mas malambot ang dumi, mas madaling ilabas, at hindi gaanong nagdudulot ng discomfort. Hindi tulad ng mga fiber supplement na maaaring maging matapang sa tiyan, ang chia seeds ay gumagana sa paraang walang kahirap-hirap, pinapagaan ang constipation ng walang iritasyon o biglaang pagmamadali. Ngunit ang epekto nito ay higit pa sa panunaw. Ang chia seeds ay isa sa pinakamayamang pinagkukunan ng omega-3 fatty acids sa kalikasan na mahalaga sa pagbabawas ng pamamaga at pagsuporta sa paggana ng utak. Puno ito ng antioxidants na lumalaban sa mga free radical na nagpapabilis ng pagtanda at nag-aambag sa mga malalang sakit. Ang mataas na protina nito ay tumutulong sa pagpapanatili ng enerhiya na ginagawa itong ideal na pagkain para sa mga naghahangad ng lakas at sigla sa kanilang mga huling taon. Ang pagsasama ng chia seeds sa inyong dieta ay kasing simple ng benepisyo nito. Ang paghalo nito sa tubig ay lumilikha ng hydrating tonic na dahan-dahang gumigising sa panunaw. Ang pagdagdag nito sa yogurt, oatmeal, or smoothies ay nag-aalok ng dagdag na fiber na natural na nagpapanatili ng maayos na daloy. Kahit isang kutsarita na hinalo sa salad dressing o baked goods ay maaaring magbigay ng hindi nakikita ngunit mabisang sustansya. Sa bawat maliit na buto, hindi mo lang pinapakain ang iyong katawan, pinararangalan mo ito. Ipinaaalala sa atin ng chia seeds na ang maliliit at tuloy-tuloy na pagpili ay humahantong sa malaking pagbabago. Sa kanilang tahimik na paraan, ibinabalik nila ang balanse, pinapagaan ang discomfort, at nagdadala ng simpleng ginhawa na matagal nang hinahanap ng marami. Oatmeal, ang nakagiginhawang ritual na gustong-gusto ng inyong tiyan. Mayroong kakaibang ginhawa sa isang mainit na mangkok ng oatmeal. Ito ay higit pa sa pagkain. Ito ay isang ritual, isang sandali ng nutrisyon na nangungusap sa katawan at kaluluwa. Sa loob ng maraming dekada, ang oatmeal ay naging pinagkakatiwalaang kasama sa almusal, nag-aalok ng pakiramdam ng ginhawa at katatagan na subok na ng panahon.
Ngunit higit sa kanyang simpleng pagiging kaaya-aya, ang oatmeal ay may pambihirang benepisyo para sa panunaw na ginagawa itong isa sa pinakamabisang pagkain para sa mga naghahanap ng lunas sa constipation at irregularidad. Sa kaibuturan nito, ang oatmeal ay mayaman sa beta-glucan, isang uri ng soluble fiber na sumisipsip ng tubig at bumubuo ng parang gel sa bituka. Ang prosesong ito ay nagpapalambot ng dumi, ginagawang mas madali itong ilabas habang pinapakain din ang mga mabubuting bakterya sa ating tiyan. Hindi tulad ng mga fiber supplement na maaaring magdulot ng kabag o discomfort, ang oatmeal ay nagbibigay ng banayad at tuloy-tuloy na suporta sa panunaw, gumagana ng naaayon sa katawan sa halip na pilitin ito sa biglaang pagkilos. Ngunit ang benepisyo ng oatmeal ay higit pa sa sistemang panunaw. Tumutulong ito sa pag-regulate ng blood sugar levels, binabawasan ang biglaang pagbaba ng enerhiya na maaaring magpahirap sa pang-araw-araw na buhay. Pinapababa nito ang kolesterol, pinoprotektahan ang puso at sinusuportahan ang sirkulasyon. Nagbibigay din ito ng pakiramdam ng kabusugan at init, binabawasan ang hindi kinakailangang pagkain-kain at nagtataguyod ng pakiramdam ng matatag na nutrisyon sa buong araw. Marahil ang tunay na nagpap-espesyal sa oatmeal ay ang kanyang versatility. Maaari itong patamisin ng pulot, pukyutan, honey at kanela para sa nostalhikong lasa ng kabataan o ipares sa mga mani at prutas para sa isang balanseng, masustansyang pagkain na mayaman sa fiber. Lutuin man ng dahan-dahan sa kalan o ihanda magdamag para sa mabilis at walang hirap na almusal, ang oatmeal ay umaangkop sa pangangailangan ng individual tulad ng pag-angkop nito sa pangangailangan ng katawan. Sa mundong madalas na nagmamadali, ang oatmeal ay isang paalala na ang pinakamagagandang bagay sa buhay ay nangangailangan ng panahon, lalo na pagdating sa kalusugan at paggaling. Kamote sweet potatoes. Ang masarap na paraan para manatiling regular ang pagdumi. Mayroong malalim na ginhawa sa kamote. Ang matingkad nitong kulay kahel, natural na yaman sa lasa at malakremang tekstura ay ginagawa itong pagkain na kasing sustansya ng sarap nito. Ngunit higit sa lasa nito, ang kamote ay may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan, isang kapangyarihan na makakatulong ibalik ang balanse sa panunaw at magbigay ng pangmatagalang ginhawa sa mga nahihirapan sa constipation. Ang nagpapabisa sa kamote ay ang kanyang tatanging kombinasyon ng soluble at insoluble fiber. Ang soluble fiber ay sumisipsip ng tubig at bumubuo ng parang gel sa bituka, nagpapalambot ng dumi at ginagawang mas madali itong ilabas. Sa kabilang banda, ang insoluble fiber ay nagdaragdag ng bulk, pinapasigla ang paggalaw at pinipigilan ang dumi na manatili ng matagal sa ating sistemang panunaw. Tinitiyak ng banayad at natural na prosesong ito na ang panunaw ay nananatiling maayos at komportable nang walang matatapang na epekto ng mga pampurga o fiber supplement na maaaring magdulot ng kabag at discomfort. Ngunit ang panunaw ay isang bahagi lamang ng kwento. Ang kamote ay puno rin ng potassium, isang mineral na tumutulong sa pagpapanatili ng balanse ng likido sa katawan na pumipigil sa dehydration, isang pangunahing salik
sa constipation. Ang mataas na antas nito ng vitamin A at antioxidants ay sumusuporta sa immune function, pinoprotektahan ang paningin at binabawasan ang pamamaga na ginagawa itong pagkain na nag-aalaga sa buong katawan, hindi lamang sa tiyan. Marahil ang pinakamagandang bagay tungkol sa kamote ay kung gaano kadali itong isama sa diyeta. Iniihaw na may kaunting patak ng olive oil, nilalaga at dinudurog na may kaunting kanela o hinahalo sa isang malakremang sopas. Nag-aalok ito ng walang katapusang paraan para tamasahin ang mga benepisyo nito. Ito ay isang paalala na ang pagkain ay hindi lamang panggatong. Ito ay gamot, ginhawa at pangangalaga na pinagsama-sama. Sa bawat kagat, nagbibigay ito ng parehong kasiyahan ng isang nakakabusog na pagkain at ng tahimik na katiyakan na ang katawan ay pinapalusog sa pinakamahusay na paraan. Kefir ang inuming nagpapagaling ng tiyan na inyong kailangan. Mayroong malalim na pagpapagaling sa mga pagkaing subok na ng panahon na ipasa sa mga henerasyon, hindi lamang dahil sa kanilang lasa, kundi dahil sa kanilang kapangyarihang ibalik ang balanse sa loob ng katawan. Ang kefir ay isa sa mga pagkaing iyon, isang simpleng fermented na inumin na nagdadala ng daan-daang taon ng karunungan at isang malalim natural na kakayahang pagalingin ang tiyan mula sa loob palabas. Sa kaibuturan nito, ang kefir ay buhay. Hindi tulad ng karamihan sa mga produktong gatas na pinoproseso at tinatanggalan ng kanilang natural na enzymes, ang kefir ay mayaman sa probiotics, mga mabubuting bakterya na nagbabalik ng balanse sa sistemang panunaw. Ang maliliit na organismong ito ay walang pagod na gumagana upang tunawin ang pagkain, pabutihin ang pagsipsip ng sustansya at ayusin ang pagdumi na ginagawang walang kahirap-hirap at natural ang panunaw. Para sa mga taon nang nahihirapan sa kabag, discomfort at irregularidad, ang kefir ay nag-aalok ng isang bagay na hindi kayang ibigay ng gamot, isang pangmatagalan at sustainable na solusyon na nag-aalaga sa tiyan sa halip na pilitin itong kumilos. Ngunit ang mga benepisyo ng kefir ay higit pa sa panunaw. Dahil ang tiyan ay konektado sa halos lahat ng aspeto ng kalusugan, ang isang balanseng microbiome ay nangangahulugang mas malakas na immune system, mas mahusay na regulasyon ng mood at kahit na pinabuting cognitive function. Ang taglay nitong calcium at vitamin K2 ay sumusuporta sa kalusugan ng buto, binabawasan ang panganib ng osteoporosis, habang ang natural na anti-inflammatory properties nito ay tumutulong sa pagpapaginhawa ng katawan mula sa loob. Ang kefir ay higit pa sa isang inumin. Ito ay isang pang-araw-araw na ritual ng pangangalaga sa sarili. Iniinom man ng mag-isa, hinahalo sa smoothie o ibinubuhos sa isang mangkok ng sariwang prutas, nagiging madali itong paraan upang suportahan ang kalusugan ng tiyan. Sa mundong kung saan ang mga isyu sa panunaw ay maaaring maging napakabigat, ipinaaalala sa atin ng kefir na minsan ang pinakasimpleng solusyon ang pinakamakapangyarihan. Sa bawat lagok, dahan-dahan nitong ibinabalik ang balanse, nag-aalok hindi lamang ng ginhawa, kundi ng pakiramdam ng pagpapanibago mula sa loob palabas. Flax seeds ang hindi napapansing bayani ng panunaw.
Sa mundong kung saan ang kalusugan ng panunaw ay madalas na hindi napapansin hanggang sa maramdaman ang discomfort, ang flax seeds ay nananatiling isang hindi napapansing bayani, isang tahimik ngunit makapangyarihang puwersa sa pagbabalik ng balanse sa katawan. Ang maliliit na butong ito na madalas minamaliit ay nagtataglay ng pambihirang kakayahang suportahan ang panunaw, ayusin ang pagdumi at itaguyod ang pangmatagalang kalusugan ng tiyan. Nasa puso ng kanilang bisa ang natatanging timpla ng soluble at insoluble fiber, isang kombinasyon na gumagana ng perpektong magkakasama upang mapagaan ang constipation. Ang soluble fiber ay sumisipsip ng tubig, lumilikha ng parang gel na nagpapalambot ng dumi at nagpapadali sa paglabas nito, habang ang insoluble fiber ay nagdaragdag ng bulk, dahan-dahang pinasisigla ang sistemang panunaw upang mapanatiling regular ang paggalaw. Ang natural na prosesong ito ay nag-aalis ng pangangailangan para sa matatapang na pampurga na nagpapahintulot sa katawan na gumana ayon sa nararapat ng maayos at walang kahirap-hirap. Ngunit ang flax seeds ay nag-aalok ng higit pa sa ginhawa sa panunaw. Isa ito sa pinakamayamang pinagkukunan ng lignans sa kalikasan, mga sangkap mula sa halaman na may makapangyarihang anti-inflammatory at antioxidant properties na sumusuporta sa pangkalahatang kagalingan. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang lignans ay tumutulong sa pagbalanse ng mga hormone, binabawasan ang panganib ng sakit sa puso, at may papel pa nga sa pag-iwas sa kanser. Ang flax seeds ay isa ring plant-based source ng omega-3 fatty acids na mahalaga para sa kalusugan ng utak at pagbabawas ng pamamaga sa buong katawan. Ang pagsasama ng flax seeds sa pang-araw-araw na buhay ay simple ngunit makabuluhan. Ibinubudbod sa oatmeal, hinahalo sa smoothies o isinasama sa yogurt, nagiging madali itong paraan upang alagaan ang katawan mula sa loob. Para sa mga nahihirapan sa mabagal na panunaw, ang flax seeds ay nagsisilbing paalala na minsan ang pinakahindi kapansin-pansing pagkain ang may pinakamalaking kapangyarihan. Sa bawat maliit na buto ay naroon ang potensyal para sa ginhawa, balanse at pagpapanibago, patunay na laging inilalaan ng kalikasan ang ating kailangan kung maglalaan lamang tayo ng oras upang yakapin ito. Pagtanda ng may sigla ang kapangyarihan ng wastong nutrisyon at pagpapanibago. Ang pagtanda ay hindi tungkol sa mga limitasyon. Ito ay tungkol sa karunungan pag-unawa kung ano ang kailangan ng inyong katawan at paggalang dito ng may pangangalaga. Sa napakatagal na panahon, ang discomfort sa panunaw ay tinanggap bilang isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda, isang bagay na dapat tiisin sa halip na baguhin. Ngunit ang totoo, ang inyong katawan ay laging may kakayahang gumaling, maghanap ng balanse at gumana ng naaayon sa tamang nutrisyon. Ang mga pagkaing ating tinalakay ay hindi lamang mga lunas, sila ay mga kaalyado. Sila ang tahimik at tuloy-tuloy na pinagkukunan ng lakas na sumusuporta sa inyong kagalingan mula sa loob. Palabas prunes, ang banayad na solusyon ng kalikasan para sa maayos na panunaw. Chia seeds, maliit ngunit makapangyarihan, nagbibigay hidrasyon at nag-aayos ng madali. Oatmeal, isang pamilyar na ginhawa na nagdudulot ng matatag at pangmatagalang lunas.
Kamote mayaman sa fiber at init pinapagaan ang panunaw habang malalim na pinapalusog ang katawan. Kefir isang buhay na inumin na nagbabalik sa natural na ritmo ng tiyan. At flax seeds, isang hindi kapansin-pansing superfood na nagpapalakas at nagpapanatili. Bawat isa sa mga ito ay higit pa sa pagkain. Sila ay mga kasangkapan para sa sigla, para sa kalayaan, mula sa discomfort, para sa isang buhay na ganap na nabubuhay. Isipin na gumising kayo na magaan ang pakiramdam, hindi nabibigatan ng problema sa panunaw. Isipin ang mga pagkain na nag-iiwan sa inyo ng kasiyahan, enerhiya at kapayapaan sa inyong katawan. Isipin ang isang paraan ng pagkain na hindi naghihigpit, kundi nagbibigay kapangyarihan, nagbibigay sa inyo ng sustansyang kailangan ninyo upang umunlad sa anumang edad. Ito ay hindi tungkol sa paggawa ng malalaking pagbabago. Ito ay tungkol sa maliliit at sinasadyang mga pagpili na nagdudulot ng malaking resulta. Ang inyong kalusugan ay hindi pa tapos. Ito ay patuloy pang nahuhubog. Ang paraan ng inyong pangangalaga sa inyong katawan ngayon ang humuhubog sa inyong pakiramdam bukas. Sa pagpili na alagaan ang inyong sarili ng mga pagkaing sumusuporta sa panunaw enerhiya at mahabang buhay, hindi lamang kayo kumakain. Namumuhunan kayo sa mga darating na taon, tinitiyak na ang mga ito ay mabubuhay ng may ginhawa lakas at kagalakan. Bilang inyong doktor, ang pinakamahalagang aral na maibabahagi ko ay ito. Ang inyong pang-araw-araw na mga pagpili, ang pinakamakapangyarihang kasangkapan ninyo para hubugin ang inyong kalusugan at kagalingan sa anumang edad. Hindi pa huli ang lahat. Para magsimulang gumawa ng maliliit at positibong pagbabago na maaaring humantong sa makabuluhang pagbuti sa inyong pakiramdam. Hinihikayat ko kayo na pagnilayan ang ating napag-usapan at ibahagi ang isang bagay na inyong natutunan at planong isabuhay sa mga komento sa ibaba. Ang inyong mga karanasan at pananaw ay maaaring maging malaking suporta para sa iba sa paglalakbay na ito. Mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe para sa mas maraming nakatutulong na nilalaman at ibahagi ang impormasyong ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na maaaring makinabang. Salamat po sa inyong oras. Hangad ko ang inyong pamumuhay nang ayon sa inyong nais ng may sigla at kagalakan.